ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang dapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Sister Miriam Sinario at tayo ay magkakaroon ng preaching about Journey in the Word 2026. Yun ang tema natin. At buksan natin po ang Biblia sa Jeremiah 23:29. Basahin muna natin sa English, then sa Tagalog. Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that break the rock in pieces? Jeremiah 23:29. Tingnan po natin sa Tagalog. ASND. Hindi ba't makapangyarihan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon? Ito'y katulad ng apoy na nakakasunog o ng martilyong nakakadurog ng bato. Manalangin po tayo. Dakilang Ama sa langit, salamat po, O God. Thank you so much, Father, sa salita mo na ibinigay sa amin ngayon gabi, O God, Father. Hayaan mo, O Diyos, Panginoon, ng kapangyarihan mo, Panginoon, ang patuloy maahayag sa salitang ito, O God, upang sa amin, Panginoon, ay makatulong, upang sa amin ay luminis kami, Panginoon, at patuloy, Panginoon, makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat, Ama. Lahat, Panginoon, O Diyos, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita, O God, sa oras na ito,
ay patuloy mo rin pagpalain at patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title ko po nito is Fire by His Word. Ngunit balik tayo doon sa introduction. Actually, ilang beses na itong pinag-usapan simula kay Pastor Hasmin sa umpisa. Ngunit hindi pwedeng kakaliligtaan natin ito. Palagi natin itong alalahanin sa bawat pagbabasa natin ng Biblia kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia. Para at least alam natin kung ano ba talaga ang Biblia. Ano ang Biblia? Ang salita ng buhay. Pag sinabing salita ng buhay, buhay. Sa Griego, biblos. Salita ng Diyos. Sa Latin, Biblia. At doon yun pinanggalingan. Sa Latin, Biblia rin ang tawag sa atin. Ang salita ng Diyos o ang Biblia ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Same as si Jesus Christ ay ipinagkaloob din sa atin ng Panginoong Ama, Diyos Ama. Pinagkaloob din sa atin. Ngunit ang Biblia ay mula't-mula pa nung unang panahon ay talagang unang-una pa siyang pinagkaloob sa atin. At dahil nung unang panahon sa Old Testament ay walang pinakamalinis o walang makagaya kay Jesus Christ sa pagtubos sa atin sa kasalanan, ay kaya si Jesus Christ ang pinadala ng Diyos Ama sa atin. Sa 2 Timothy 3:16, all scripture, pinagtibay ito eh. Ito yung pinagtibay na verse nung kung bakit tayo ay may Biblia. Kaya napaka-importante nitong verse na to na 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Tagalog po, para maunawaan natin. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. 2 Timoteo 3:16. So, ang tema talaga ng Biblia ay about salvation or redemption. Salvation, kaligtasan, redemption sa Tagalog, pagtubos. Doon yun, kung atras natin yung 2 Timothy 3:15, si Jesus through faith in Jesus Christ and through faith in Him that after 3 days, He died and after 3 days He rose again, sa 2 Corinthians 15:1-4, ay through our faith ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. At yun ang tema ng Biblia. Then, sa 3:16, kompleto na eh. Punta tayo sa English. Kompleto na dun eh. Sinabi niya, given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, for doctrine, kung doctrine ay teaching, dito na sa Biblia makikita lahat ang doktrina na tama na dapat ituturo ng bawat lingkod ng Panginoon na nagtuturo. Reproof. Ano ibig sabihin ng reproof? Pagsasaway. Correction. I-reproof pagsasaway dahil mali, wrong. Kaya sinasaway. Doon naman sa correction, pagtutuwid. Pagtutuwid, ibig sabihin tinatama. Pagtutuwid. Instruction in righteousness, tamang relasyon sa Diyos at hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa tao. See? Kompleto na. Kompleto na ang
tema o ang laman ng Biblia natin na nandun na lahat. At yun ang pinaka-importante na ang tema niya ay salvation at redemption na kaloob sa atin ng Panginoon. Word, capital W-O-R-D, hindi yun small letter, it is capital W-O-R-D, word, salita. The Greek is logos, sometimes used of Jesus in John 1:1. Word of God, pwede rin. And also Holy Scripture. Pare-parehas lang. Ngayon dito sa first phrase ng Jeremiah 23:29, is not my word like a fire? Introduction muna ako ha. Fire ay isa sa mga simbolo ng word of God. Actually, maraming simbolo maraming simbolo ang ating makikita. Bakit ba nagkaroon ng simbolo? Ang Panginoon nagbigay siya, mismo si Jesus nagbibigay ng mga parables, mga simbolo, halos simbolo ang binibigay niya sa atin para mas madali natin itong maunawaan. At siya mismo ang nagbibigay ng mga simbolo ng kanyang word, ng salita. Pinili ito ng Diyos para minsan kahit nasaan sulok ng mundo ng tao ay madali maunawaan. Kaya ginagamit itong word. Pag-usapan natin muna yung fire as literal na fire. Ang fire ay may tatlong component or tatlong element. Heat, parang kung i-drawing natin, parang triangle. Sa taas, heat, sa baba, friction, sa gilid, fuel. Heat, init, dito oxygen, dito fuel. So, tatlong element niya. Yung heat naman, ang tawag dun, friction. So, kapag ang component na yan ay pinagsama-sama, nagkakaroon ng fire. Kaya yun ang fire. So, naalala ko nung bata pa ako sa bukid namin, ay merong kawayan ng mga tuyong-tuyo. Wala talaga kaming, itirinay ko yun, sabi ng papa ko, makakakuha ka ng fire, ng ano ba yun, apoy, sa pamamagitan ng pagkiskis ng kawayan, 2 kawayan, tatanggalin mo muna yung balat niya, at ikikiskis mo doon sa tinanggalan mo, mabilis. So, nagkakaroon ng friction. Tama, yung heat, kailangan may friction. Pag kiniskis mo yun, mamaya niya, nagkakaroon ng smoke. Pag nag-smoke, gagawan mo siya, kailangan, lalagyan mo siya ng oxygen yun. Ibublow mo, mismo ikaw magbublow nun. Gaganunin mo siya, magbublow ka, then aapoy na yan. See? Nakakagawa tayo ng apoy, ng ganun. Kung tutuusin, napaka-imposible. Pero, totoong nakakagawa ng apoy. Sa flashpoint, temperature niya ay nag-i-ignite. Ngunit ang fire point, ang temperature niya ay patuloy na susunog. Ang mga natural, makukuha natin sa ginawa ng Panginoon, yung sun, yung lightning. Nakakakuha tayo doon ng fire. Ang sa mga fire naman, ginagamit natin magluto. Paano kung walang fire? Diba? Paano kung walang fire? Paano din tayo luluto? Gawa ng man-made yan. So, hindi tayo makakaluto. Hindi magkakaroon ng mga welding machine. Hindi tayo magkakaroon ng bahay na may mga bakal or madaming gamit ang fire. And kaya nagamit ng Panginoon as symbol ang fire. Di ba ang Biblia ay fuel? At ang sabi natin kanina dun atras tayo dun sa Timothy 3:16, yung binasa natin kanina sa English, inspiration of God. Kung ang Biblia ay fuel, ang inspiration of God ay saan ko ba yun nasulat? Para may nasulat ako. Greek word ba yan?
di ko na ano. Ang inspiration of God ay breath. Kapag breath ng Panginoon, breath ang Biblia natin ay breath by God. Hininga. Then, kung ang Biblia ay fuel sa atin at breath by God, ibig sabihin may oxygen yun. See? Kung dugtong-dugtongin natin kung bakit binigay sa atin ng Panginoon ang fire as a symbol. Pag hiningahan ng Panginoon, ang Biblia na binabasa natin, tapos sa atin naman, sa kaloob-looban ng ating mga puso't isipan, meron tayong gustong-gusto natin at may friction, nagkakaroon ng fire sa atin pagbabasa at nagkakaroon ito ng tama sa atin ang salita ng Diyos. Kasi ang Biblia nandyan lang eh. Tutuusin, ang daming Biblia. Sa bookstore nga eh, ang gaganda pa ng Biblia eh. Nandyan lang. Pero, nababasa ba? So, may elements siya na kailangan may action. So, kaya binigay sa atin ng fire. So, heating of fuel, pag release ang vapor at inignite ang vapor, nagkakaroon ng fire. Same as the Word of God. So fire as a symbol of the Word of God has 3 important actions of the Word in our lives. Number 1, God's Word as purifier. Naalala ko yung purifier namin eh. Kapag ang purifier namin ay makalawang na, grabe ang kalawang. Sasala kami ng tubig. Sasala, ang kalawang. Una, wala muna, kunti ang kalawang. Sinasala. Pag lumalabas, kalawang na. Useless. Useless kung makalawang ang purifier mo at nagpupurify ka ng tubig. Siyempre, pag inom mo, nadadamay din. Parang kalawang, ba't ka pa nagpupurify? Ngunit, sabi dito, God's word as purifier. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap linisin ang kanyang buhay upang maging katulad ito ng buhay ni Kristo na malinis. Si Kristo ang purifier. Walang kalawang ito eh. Napupurify tayo niya eh. Wala siyang kasalanan. Kaya siya talaga nagpupurify sa atin. Linilinis tayo, pinapadabanal, sinasanctify para maging acceptable tayo sa presensya ng Panginoon. Sa Old Testament, maraming ceremonial ng purification. Puro yun eh, mga ritual. Kita ko pa nga pag nagtatayo ng bahay, wiwisikan ng dugo ng manok, papatay ng manok. Sa bawat haligi, lalagyan ng mga dugo ng manok. Sa probinsya. Yung pala, sabi ko, bakit nilalagyan ng Di ko pa naman ako nun born again kasi malit pa ako nun. Bakit kaya ang daming mga dugo-dugo sa mga bawat haligi na ginagawa ng bahay? Yung pala, it means for cleansing. Kaya linalagyan ng mga dugo-dugo. Tapos, nung panahon, pag madumi, kahit nga may yung sa babae may monthly period ka, kailangan nakapaligo ka na bago ka magsimba. Sa amin yung panahon na yun eh. Ang daming mga Pero totoo, nung unang panahon, puro ritual, more on outward. Papaligo ka para luminis. Puro outward. Kung ano-ano mga ritual, huhugas ng kamay, huhugas muna ng paa. Pero, ngayong panahon, New Testament, ang purification isn't about an internal, spiritual cleaning of the heart at hindi lamang ang ating mga puso, kundi ang ating mga isipan. Connected ang heart sa mind dahil ang mind, pag nakaisip ang isang tao na gusto niya dahil gusto niya, ang isip niya
ayun ang sinusunod. So kailangan kasama ang isip sa pagki-cleanse para ikaw ay nasa sanctify. Ang sanctification is ongoing process. Hindi hindi yung one click, malinis na malinis ka na. Dahil nandito tayo sa mundo, nandito tayo, maraming mga circumstances sa araw-araw ng mga buhay natin. Minsan sasabi, ay hindi, kunti lang, nag-joke-joke lang ako. Ay, nakasinungaling ako ng konti. Even me, I accept. I'm not perfect. Even me, minsan may mga joke-joke ako na hindi tama sa ibang tao. Lalo na sa ating mga salita at lalo na sa ating mga gawa. Kaya't ang sino mang mas ganitong pag-asa, tayo ay may pag-asa kay Kristo. Kung bakit wala tayong pag-asa kay Kristo na darating siya sa end of world, ay bakit pa tayo kailangan magpalinis? Eh di magpakasama na tayo. Bakit kailangan? Dahil may pag-asa tayo. Diyan tayo tinutuwid ng Panginoon. May ongoing process kung bakit gusto tayong pinapabanal ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na sa pagdating niya ay maihayag natin siya na katulad din natin siya, na nakikita niya at natutuwa siya at magagalak siya na kaparehas natin ang Panginoon. Kung hindi pa naman tayo kinukuha ng Panginoon, yan ang process sa atin. Pinapabanal tayo hanggang sa siya'y dumating o hanggang tayo ay mamatay. At hindi lang tayo mamamatay dahil nakakilala tayo sa Panginoon, mabubuhay din tayo pagdating na tayo bubuhayin ng Panginoon Jesus. Kaya tayo ay ongoing process ang pagpapabanal sa atin. Pangalawa, letter B, doon sa purification. Inahihalin tulad natin yung purification sa refiner's fire. Ito medyo ang sanctification pag refiner's fire talagang it is a powerful metaphor. Ibig sabihin ng metaphor, pagwawangis sa purification process na using of trials and difficulties to burn away sin and impurities signifies transformative, sometimes painful, masakit. Ngunit may pagmamahal ang Panginoon at hindi tayo madidestroyed basta tayo ay magsisi at manumbalik. At kung napatunayang totoo ang ating pananampalataya. See? At sino ang magkakapagsabi na totoo ang ating faith? Sasabihin ko sa isang tao na totoo yung faith mo. Napakabuti mo. Wala kang ginagawang masama. We cannot. Hindi natin nakikita ang pananampalataya ng isang tao. Ang Panginoong Hesus lang ang nakakakita ng pananampalataya ng isang tao kung totoo. Basahin natin sa 1 Pedro 1:6-7. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan upang masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy upang malaman kung tunay o hindi. Ngunit mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nasisira. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Church, kasama tayo sa
pagdating ng Panginoong Hesus, tayo ang magtataas sa Kanya, magtatanghal. Kaya hindi paulit-ulit niyang sinasabi sa atin, paulit-ulit niyang sinasabi sa Kanyang salita, na kahit tayo sasabihin doon, tapos na yan eh. Nabasa ko na yan. Nabasa ko na yung verse na yan eh. Parang ganun lang sa tao pag nagbabasa ng Biblia. Parang nai-ignore. O pagkatapos, alam, oo, pero pagdating naman ng oras o ng panahon na may mga pagsubok, ay nakakalimutan. Amen? Refiner's fire. Pwede natin awitin para maunawaan natin. It's about refiner's fire. Pwede tayong makisabay kung alam natin ang awitin na to. Dahil tayong lahat na believers of Christ ay kailangan magpakabanal or ipagpapabanal tayo ng My heart, let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Lahat po tayong umawit. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes. Kailangan maging ready parati tayo sa paggagawa ng kagustuhan ng Panginoon. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sins, till within. Lahat po tayo. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Ama, dakilang Ama sa langit. You can pray with me. Lord, purify our heart. Kami bilang iglesia mo, Panginoon, O God. Ikaw lang sa amin ang nakakakita, Ama. Forgive us, Ama. Forgive us. Because you are our refiner. Lahat ng salita mo, Ama, Panginoon, ay makakalinis sa amin. Patawad, Ama, kung ang dami naming mga pagkukulang. Sa isip, sa salita, o sa gawa. Not only in ourselves, O God, but to the other people around us, O God. Even in our church, Lord, kung may mga pagkukulang kami at pagkakasala, forgive us.
Even to the unbelievers, oh God. Kulang kami ng pagpapahayag ng iyong salita, Ama. Dahil yun lang po, Panginoon, binigay mo sa aming salita. Na in the end days, ibahagi namin, Panginoon, ang kaligtasan. Panginoon. Kaya gusto mo kaming gawing banal, Ama, Panginoon, upang magamit mo kami, Ama. Hindi yung paurong kami, Ama, kundi kami ay pasulong. Salamat, Ama, sa salita mo ngayon. Ngayon pa lang ay nararamdaman namin, Panginoon, O God, na kami ay patuloy mong lilinisin, patuloy mo kaming i-refine, O God. Upang, Panginoon, may sa katuparan, Panginoon, ng lahat ng salita na aming binabasa, na aming hinahayag. Dahil, Ama, kung hindi mo kami na-refine, ay useless. Useless ang aming binabasa na iyong salita. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po tayo ay Amen. Tingnan natin kung bakit palaging may panawagan ang Diyos sa panunumbalik. Buksan natin ang Malakyas 3:2-3. Ngunit kung sino ang nakatatagal sa araw ng kanyang pagdating, sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya, sapagkat para siyang apoy na nagdadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Kikilos siyang tulad ng tagapagdalisay ng pilak at susunugin niya ang dumi nito. Lilinisin niya ang mga paring Levita at dadalisayin niya sila tulad ng pagdalisay ng pilak at ginto upang sila ay maging mga taong nagdadala ng mga karapat-dapat na handog sa Panginoon. Ulitin natin para maunawaan natin kung bakit may warning sa atin ang panunumbalik. Ngunit sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? Sino ang makakaharap sa kanya kapag nagpakita na siya? Sapagkat para siyang apoy na nagdadalisay ng bakal o parang sabon na nakakalinis. Kikilos siyang tulad ng tagapagdalisay ng pilak at susunugin niya ang dumi nito. Lilinisin niya mga paring Levita at dadalisayin niya sila tulad ng pagdalisay ng pilak at ginto upang sila'y maging mga taong nagdadala ng mga karapat-dapat na handog sa Panginoon. Tayo yun. Tayo yun, church. Kaya tayo dinadalisay. Kaya nagwa-warning ang Panginoon na manumbalik, magsisi. Kahit na ulit-ulitin, kahit mainis tayo sa word na pagsisisi, panunumbalik, repentance. Bakit? Dahil yun ang gusto ng Panginoon. At kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ay nangyayari. Lahat na sa salita niya ay mangyayari ito. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Kahit magmataas ka, kahit matalino ka, kahit malakas ka, hindi mo kakayanin, hindi natin kakayanin, or hindi ko kakayanin makipaglaban sa salita ng Diyos. And the judgment sa unbelievers ay mas malala. Kaya winawarningan tayong mga lingkod ng Panginoon or mga believers to preach the gospel sa iba. Kung tayo nga nakakilala sa Panginoon ay dadalisayin ng ganon. Masakit. Napakasakit. Ngayon, hindi pa natin nararamdaman kung hindi tayo nakakaramdam ng mga pain, mga suffering, mga trials. Bakit? Kahit gusto ng tao talaga puro kaligayahan. Puro kasarapan. Puro kagustuhan ng sarili. Kung saan kaliligaya. Samantalang ang tunay na kaligayahan ay sa Panginoon.
mararanasan natin o kaya makikita natin kahit na sa labas, sa mga church, sa mga ganon. Bakit nga ba? Parang kabaliktaran ang gusto ng Diyos sa gusto ng tao. Sa Biblia makikita natin lahat kabaliktaran sa kagustuhan ng Panginoon kasi iba ang Panginoon. Iba ang gusto ng Panginoon at iba ang gusto ng tao. Kaya gusto lang ng tao ang masiyahan ang sarili niya. Ngunit, kailangan tayo sumunod sa salita niya dahil para sa atin ito. Ay siya malinis na siya. Diyos na nga siya. Tayo na ginawa niya, tayong inaakay niya para tayo ay maging masaya sa Kanya. Bakit hindi naman tayo nasasayahan talaga sa Kanya? Kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Paano nga naman tayo? Bakit tayo nasasayahan sa mga tao, mga nakakasama natin dahil nasisiyahan tayo? Bakit tayo nasisiyahan sa mga bagay-bagay na ang gaganda? Na nakikita natin, lahat nakikita natin na magaganda, siyang-siya tayo. Pag nabigyan nga tayo ng magandang regalo, siyang-siya na tayo. Nakikita natin. Lahat ng nakikita natin, siyang-siya na tayo. Kasi nga, iba ang pag-iisip ng Panginoon. Na tayo pa rin, hanggat hindi natin basahin, hindi tayo magpasakop kay Jesus Christ, hindi tayo magpasakop sa Holy Spirit, hindi natin nararamdaman ang kasiyahan na gustong ibigay ng Panginoon sa kasiyahan natin. Bakit? Dahil ayaw natin. Amen? So, ang goal ng purification is to make us holy. Sabi dun sa inawit natin, separating them from the contamination. Para hindi tayo nahahawa sa kasalanan. Minsan nga, pag nadikit ka sa mabaho, ano nangyayari? Bumabaho. Nadikit ka, pag nag-ano ako ng isda, ang langsa-langsa. Grabe, yung isdang bato. Lalo na kung, wala naman ditong fresh. Walang fresh dito Sa, ang baho. Kahit anong sabon ko, sabi dun sa pinasa natin sa Maklakyas, kanina naglalaba ako ng t-shirt ni Jonathan. May ink. Kita nyo yan, nakukontaminate. Contamination, pag nakadikit, ang hirap sabunin, hindi matanggal. Same. Pag nahawaan tayo ng kasalanan, parang ang hirap nang tanggalin. Parang hirap kusot-kusutin. At huwag na nating hintayin na ang Panginoon. Magsawa na ng kusot at lalo kang mahihirapan. See? Kaya tayo, pinupurify ng Panginoon. Hanggat hindi pa tayo masyadong contaminate sa kasalanan. Para hindi tayo mas masakit ang pagdidiscipline or purify sa atin. Kahit anong gawin natin, sabi baga, may kanta na God is watching us. God is watching us. God is watching us. Kahit anong tago natin, God is watching us. Number 2, God's word as igniter. Doon sabi natin, God's word is purifier. Ito yung mga importante. It's about the symbolism of fire. Pagniningas, pinagpapaalab, or pagniningas, or spark, flame, or a powerful akin to fire. Pag sinabing akin, sabi ko, akala ko nito akin Yung pala akin, kauri ng fire, capable of igniting various spiritual effects. Kanina yung kinikwento ko, yung kinikiskis yung kawayan para mag-ignite ang fire. Ganun yun. Habang kinikiskis, umiinit, nagkakaroon siya ng fire. Jeremiah 23:29. Basahin natin sa sa English. Basahin muna natin sa English. Okay. Sige. Sunod pala. Hindi ba't makapangyarihan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon,
Ito'y katulad ng apoy na nakakasunog o ng martilyong nakakadurog ng bato. Ibig sabihin, kung tutuusin mas mahirap ang apoy kaysa sa martilyo Dahil ang martilyo, pupukpukin ka lang Pag pinukpok ka, may tira pa rin sa ulo mo. Pero ang apoy, kapag hindi tunay ang ating pananampalataya, ubus tayo Hindi lang husk or hindi lang yung mga unworthy ang mawawala sa atin. Bagkos, ubus ka, makukonsume ka kung hindi tunay ang pananampalataya. Jeremiah 20:29. Kung minsan naisip kong huwag na lang magsalita ng tungkol sa inyo o sabihin ang pinasasabi niyo, ang Diyos to yung inyo, sabihin ang ipinasasabi ninyo, ngunit hindi ko po mapigilan dahil ang mga salita ninyo ay parang apoy na nagnininga sa aking puso at mga buto. Pagod na ako sa kapipigil dito. See? Nagbo-burst out. Nagbo-burst out ang word ng Panginoon. Dahil si Jeremiah, kinukutya siya. Ayaw na niya magsalita. Parang ako rin. Minsan sabi ko, ayoko na mag-preach. Ayoko na talaga. Ang hirap-hirap. Ulit-ulit ko sinasabi yon. Hindi ako nagpastor. Hindi ako nag-aral. Hindi ako lahat na ganun. Nagkikwenta ako. Puro accounting and puro kwenta. Hindi talaga ako marunong. Sabi ko, bakit ba ako nagpipreach? Sa sarili ko yun. Yun, parati. Lumalabas na yan sa bibig ko. Siguro naririnig ako ng Panginoon. At na-realize ko, after reading this, bakit ayaw mo ang salita ng Panginoon? Ayaw mo ilagay sa bibig mo? Ayaw ilagay sa bibig ko? Kasi umaayaw ako. Ganon din si Jeremiah. Ayaw na niya dahil kinukutya siya. Puro na lang salita ng mga bulaang propeta ang gusto marinig ng tao. Parang sa ngayon, puro na lang mga balita ng mga kung ano-ano ang gustong marinig ng tao. Nagsawa na siguro sila sa Biblia. Pero hindi naman sila nagbabasa. Pag nakarinig lang ng salita ng Panginoon, pag nakita mo nga sa jeep o sa palengke, makarinig lang. Parang iba ang tingin sa nagsasalita. Ibig sabihin, pag ibang tingin, or kung salita ng Diyos ang sinasalita nun, kahit hindi natin ka-churchmate, para ka pa rin nagkukutya. Binabago niya, sabi ng Panginoon kay sa Jeremiah, kinukuha nila yung salita ko at sa salita ko, ano-ano ang pinagdamo, mga panaginip, kung ano-ano, puro kabulaanan. Same. Kahit na ngayon yung mga nangyayari, mga salita, kung ano-ano, at gustong-gusto naman ng mga tao. Kaya bakit pa tayo magpipreach? Ayaw naman pala nilang marinig ang salita ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29, parang apoy ang salita niya. Lalabas at lalabas yan. Ang salita sa Biblia, lalabas at lalabas yan sa mga lingkod niya. Lahat yan ipaparinig. Paulit-ulit ipaparinig sa mga tao. Para yang apoy, uubusin yan lahat ang mga tao ipaparinig. Uubusin yan dahil lahat ng tao ay ginawa ng Panginoon. Sabi baga dun sa Old Testament, kung ano yung ginawa dito na breath in-inspired, hininga din niya. Hiningahan din niya ang tao para maging tao mabuhay. Kaya nga sa salita ng buhay, tao na buhay. Hininga. O pag mamatay ang tao, di ba? Ano ba ang nawawala pag namatay ang tao? Di ba hininga? Because we are breathed by God. Tapos ang yabang-yabang ng tao. Kapag may hininga pa ang tao, ang yabang-yabang. See? Sino ang pinagyayabangan ng tao kung may hininga pa? Ang Diyos? Ang Diyos na nagbigay ng hininga? So we cannot.
Hindi kaya ng tao ang Panginoon. Kasi pag binawi ang hininga, tapos ka na. See? So, sa Jeremiah 29, sabi ng Panginoon, pinapasabi talaga ng Panginoon, same as today. Kung bakit pinapasabi ng Panginoon ang salita niya, na parang ang hirap pakinggan ng mga tao, ayaw makinig. Mas gusto pa sa balita, mas gusto pa sa mga kalokohan. Sabi ni, sino ba yung may nag-preach nun? Parang, sabi yung paulit-ulit, si Tessa or si Joyce, di ko man, o si Pastor Asmin, na kahit na paulit-ulit, every day, in the morning, every day o minu-minuto ay may revelation ang God sa salita ng Panginoon. Amen. Burning fire in the heart, shut up in my bones. Dun yun sa 29, in English ko lang. Na-English ko lang dun sa King James Version ko yan sa Bible ko nakuha na, burning fire within the heart, shut up in my bones. Sabi ko, kung burning fire in my heart, doon kay si Jeremiah, shut up hanggang buto. Naalala ko yung reflux. Di ba parati ako nakaranas ako talaga niyan eh. Yung pumutok pa yan sa heart ko eh. Nung kumain ako ng itlog, medyo mamantika, then naligo ako. Pagkatapos ko, pagkuha ko ng tubig, wala kaming shower, nasira shower, so nagtabo ako. Biglang pumutok. Ibig sabihin, galing sa heart, nagkaroon ng heartburn. Same. Sa buto siya dumediretso, yung mga acid reflux, yun din yun. Parang ganun din. So, mas malala pa ang nangyayari kay Jeremiah sa mga reflux na nararamdaman ng mga tao sa ngayon. Lucas 24:32, dun sa About Igniter, sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Ito yung dalawang disipulo sa daanan ng Emmaus. Yung sila ay nagkaroon na si Jesus ay nagsasalita sa kanilang after siya nabuhay, ay nagsasalita siya ng mga scripture na ibang nararamdaman niya. Sabi niya, parang hindi lang maganda, kundi parang merong nag-aano sa kanilang kaloob-looban at nag-uumapaw ang kanilang mga pakiramdam habang sila kinakausap sila sa daan at ipinapaliwanag ang kasulatan. At doon naman sa Hebreo 4:12, shinare ito ni Pastora Tessa, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. See? Grabe ang salita ng Panginoon. At walang makatulad sa salita ng tao. O kung sino man tao na magaling magsalita, hindi kayang abutin. Hindi kaya pwedeng tumagos sa kaluluwa at espiritu. Kaya ganun kabuhay ang salita ng Panginoon. Ganun nag-i-ignite ang salita ng Panginoon. Sa Psalms 39:3, parehas lang yun, nag-i-ignite din yung nagkakaroon na parating mainit sa Panginoon after magbasa ng salita, nagkakaroon ng lalong gusto pang magbasa ng salita. Then, punta tayo sa 2 Timothy 1:6, nakaka-encourage ito naman niya ay encourage fanning into flame the gift of God. Sa Jeremiah 5:14 din, it's about also ignite. God's words is an igniter. Tungkol naman to sa mga dilang apoy na sa Acts 2:3, sa 5:14 yung linagay ng Panginoon sa mouth, sa bawat mouth ng
ah, lingkod niya ang salita. Yun ngayon, nangyayari sa atin yun ngayon, na bawat preacher, hindi sa atin ang gagaling ang mga salita na binibigay natin sa tao, kundi nanggagaling linalagay ng Espiritu Santo or ng Panginoong Diyos ang bawat salita na ibinibigay natin sa pinapahayag natin sa mga tao. Kahit na iniisip mo, minsan ang mga sinasabi mo, sinasalita mo ay binabago ng Panginoon dahil yun ang gusto niyang iparating. The word function as an igniter, same as by purifying and illuminating the mind like a light, energizing believer for service and transforming hearts, breaking through apathy. Ibig sabihin ng apathy, yung lukewarm. Kung bakit tayo minsan parang nang lulupaypay, minsan matamlay, or sa Bicol mabudlay. So ibig sabihin, kailangan natin magbasa tayo ng Biblia or ng salita ng Panginoon. At doon mag-i-ignite yan, ibibigay, illuminate sa atin yung spiritual understanding ng gustong sabihin ng Panginoon sa atin. At hindi lang tayo nagbabasa, kundi mismo ang Espiritu, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Number 3, God's Word as a strengthener. Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas. Means the Bible acts as a divine source of spiritual, mental, and emotional fortitude, empowering believers to endure also trials, find comfort, and overcome weakness. Ito ay nagiging pagkain espiritual para tayo ay lumakas. Revitalizes the spirit, renew ng isip natin, at patuloy tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan at pag-asa. Minsan sasabihin natin, mag-exercise na lang ako. Diba? Para lumakas ako. Kasi ang tamlay-tamlay ko. Sasabihin naman natin, ay kulang ako ng protein. Kulang ako ng karne. Kasi nanghihina na ako. Kakain ako ng protein. Sasabihin naman ng matatanda, kakain ako ng gulay. Sa bata naman, kailangan kumain ng itlog para ma-strengthen. Okay, tama naman yan. Para sa physical natin na katawan, ay kailangan kumain tayo ng pagkain na masusustansya. At lahat yan, kung tayo ay may wisdom na nanggagaling sa Panginoon, ay ibibigay din sa atin ng Panginoon ang makakainin na makakapagpalusog sa atin. Nandito na lahat sa salita ng Diyos. Kung gusto pa rin natin mas malakas, ay mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon. Sabayan natin ng fasting. Mas lalo tayong magkakaroon ng healthy physical, kasama na ang healthy mental and spiritual. Amen? Divine empowerment, nasusustain tayo sa God's power kahit na sinabi ko na yung kanina, at about refreshing. Minsan, sabi doon, pag nagagamit ka ng Iskinol, nare-refresh ka. Ako, aloe vera, natural, totoong aloe vera. Pero, kapag wala ka rin prayer, at wala kang worship, wala kang salita, kahit anong kustos, mauubos lang aloe vera namin, parang hindi ka pa rin nare-refresh inside. Because the refreshing is always in the inside. Pag refresh ka inside, refresh ka outside. Same as revive. Lifting burdens and calming fears during difficult times. Totoo yun. Pag may mga kahirapan, may mga sufferings, imposible sa isang tao ang walang trials. Imposible sa isang tao or sa isang mananampalataya ang walang mga problema.
Imposible din sa mananampalataya na wala tayong mga pagkukulang. Pero sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo ay nakakalma. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan during difficult times. Guidance and wisdom. Na-overcome din natin ito at patuloy tayo makaka-stay firm sa ating pananampalataya. At kung patuloy tayong napapalakas ng Panginoon sa kanyang salita, patuloy din tayong nakakaserve sa kanya. Nagiging bold pa nga tayo, nakakapag-serve, at patuloy din natin nare-resist ang temptation. Kita mo yung si Jesus Christ na after praying and fasting, kaya siguro maraming hindi na nagpe-prayer ang fasting, ano? Kasi nga, dun pa lang sa pag-prayer and fasting ng 40 days ni Jesus Christ, may temptation ka agad na lumapit. Kaya sabi ko, kaya siguro parang ayaw ng tao mag-prayer and fasting. Pero mas kailangan natin ang prayer and fasting, sabi ni Jesus Christ. Dahil doon, as a prayer and fasting, mas matindi ang may prayer and fasting sa lahat ng mga nakakatanggal sa mga temptations o nakakatanggal sa mga sin or sa mga mangyayaring mga na hindi na kakalugod or mangyayari pa, yun ang kaya nagpe-prayer and fasting. Then sa 119:28 Psalm, my soul melt for heaviness, strengthen thou me according unto thy word. See? Kahit ang kaluluwa natin na nanghihina, not only the physical one, ay patuloy pa rin tayo pinapalakas. O kaya may kabigatan, patuloy pa rin tayo mapapalakas ng kanyang salita. Minsan, kung meron pa sa yung magsasalita or may magtutulong pang tao, lalo na kung hindi believers, lalo na kung meron kang nararamdaman na problema or may mga heaviness kang nararamdaman at pinapayuhan ka ng ibang tao, minsan lalo pang lumalala. Pagkos doon tayo mag-consult sa totoo at tunay na patuloy magbibigay sa atin ng tamang salita or tamang pahayag ang salita ng Panginoon. Sa 1 John 2:14, sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat kilala nyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala nyo siya na naroon na mula sa pasimula. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, sapagkat matatag ang inyong pananampalataya, na nanatili sa inyong salita ng Diyos at napagtagumpayan ninyo si Satanas. Amen. Salamat sa Diyos na tayong nakakilala at nananampalataya ay napagtagumpayan na natin ito. At kung tayo man ay may mga pagkukulang, may pagkakasala, patuloy tayo. The grace of God is always there for us. Dahil maraming circumstances, because sa sarili man lang natin pagkukulang, tayo ay nagkukulang sa Panginoon. Amen. Sabi dun sa Acts 20:32, at ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa mensahe ng kanyang biyaya na magpapatibay sa inyong pananampalataya at magbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong hinirang niya. Amen. Because of the grace of God, tayo ay pinapatibay ang ating faith. Kung wala ang grasya ng Panginoon, wala ang kanyang awa, wala ang kanyang pag-ibig, hindi tayo patuloy nakakapanampalataya. Sa kanya lahat ng gagaling. Kahit na matigas ang ulo natin, kahit na tayo ay nagkukulang, nagkakasala, pero nariyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong tumulad sa salita ng
sa James, na sabi niya, hindi tayo dapat parating magkaroon ng double mind. Hindi na natin pagdududahan. Or hindi tayo dapat pinapadpad na parang alon. Pasulong, pabalik, paulit-ulit. Pagkos, patuloy lang tayo. Umasa. Patuloy tayong magbasa ng salita niya para tayo ay hindi mawawalay sa Panginoon. Pagbabasa ng Biblia, conclusion ko na po to. Ang salita ng buhay, ang Diyos Ama, si Jesus na ating Panginoon, ang Espiritu Santo ng ating kaagapay, the church itself, our immediate family, ang patuloy na pagsunod natin ay napaka-importante. May kagalakan, kahit na may kahirapan, ang tunay natin pananampalataya, na kahit na dumaan tayo sa mga hirap na mga pagsubok, kahit na dumaan tayo sa mga pagkukutya, kung dumaan man tayo sa pagkukutya, nariyan pa rin ang Panginoon, pag-ibig niya. Ang pagpupuri at mananalangin natin, ang pagsasamba natin, pagbabahagi ng kanyang salita, ang lahat na ito na ating ginagawa. Lahat ito ay nakikita ng Panginoon. At lahat ito, siya ay natutuwa. Manalangin po tayo. Lahat po tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, salamat po, O God. Salamat, Ama. Pinagkaloob mo na sa amin ang lahat. Halos lahat binigay mo na sa amin, Ama. Still, we are disobedient, Lord. Still, nahihirapan kaming sumunod sa iyo, Ama. Sobra-sobra na nga, Ama. Hindi namin makocontain lahat ng mga kaloob mo, O God. Ngunit kulang pa ang pagbabasa namin ng iyong salita, O Lord. Kung gusto lang namin, Ama, kung kailan lang kaming free, forgive us, O God. Kaya kami napapariwara, O God. Kaya pala gusto mo, Panginoon, paulit-ulit mong sinasabi sa amin, O God, upang maakay mo kami basahin ng iyong salita. Kung ayaw namin makinig sa salita ng mga tao, Panginoon, sa iyo kami makikinig, Ama. Dahil walang mangyayari sa amin, Ama. Kung sa kanila, Panginoon, kami mga bulaang propeta maginig. Wala sa amin mangyayari kundi mapapasama lang kami. O kung sa aming mga sarili lamang, sa aming mga isipan, sa aming kagalingan, O God, o sa aming kasiyahan, O Lord, wala kami mararanasan. Kagalakan sa iyo, Ama. Bagkus puro kahirapan, O God. Sometimes we have too much, Father, reklamo. Marami kaming reklamo. Marami kaming mga reasons. Marami kaming sinasabi na we don't care. Ayaw namin makialam. Wala silang pakialam. Pagkos, anak niyo pa rin kami, Ama. Paulit-ulit niyo po, Panginoon, sa amin sinasabi. Mahal namin, mahal kami. Mahal niyo po kami, Ama.
Kaya paulit-ulit nyo sa amin binibigay ang iyong salita upang kami hindi mawalay sa iyo, Ama. Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala nito, O God. Ngayon nalaman namin, O God, na hininga mo, Panginoon. Kung ang hininga namin, Panginoon, ay hininga mo, O God, sa amin, O Lord. Even the words, Father, O God, ay hininga mo pa rin, Ama. Lahat ay inihinga mo, Ama. Para kami, Panginoon, ay sumunod. Dahil lahat ito, Panginoon, ay babawiin mo sa amin, Panginoon, sa darating na panahon. Dahil pinili mo kami, sineparate mo kami, Panginoon. At kami sa iyo, Ama. Lord, we thank you so much na matuto kami, Panginoon, sa lahat ng sasabihin mo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabalik loob. Halika at humayo na, tayo na at ibahagi ang salita. Kailangan ng